So ito na po ngayon mga ka-farmers yung pang 21 days po ng ikalawa kong tanim. Ah Bali 7 plat. So bali ano lang ito, mahigit lang po 350 kapuno dahil sa ano nito, kada plat ay mahigit 52 kapuno. So meron namang ibang 54. So mag-aabono schedule po kasi ngayon sa pag-aabono mga farmers. So same pa rin yung ibibigay ko na abono dito, yung Nitrabor at saka Unique 16 at yung Dupos. So para mas mabilis po siyang lumago pa mga farmers. So ganun pa rin yung ratio sa kada puno niya, isang lata pa rin po yung ipapakain natin. Sa 16 liters po na tubig, isang lata po ng Unique 16, isang lata din po ng Nitrabor at saka kalahating lata lang po ng Dupos at isang lata po yung apply natin sa kanyang kada puno, no, sa paglalagay ng abono. So yung iba dyan mga farmers, no, hindi pantay yung paglaki niya. Yung iba kasi dyan ulip, no, yung iba namatay nung dinaanan po siya ng bagyo. Kaya mapapansin nyo maliliit po yung iba. Ito, itlog to ng uod mga farmers. So pag nabuo yan, magiging uod. Yun yung kakain ng kanyang dahon. So sa edad niya pong 21 days, medyo maliliit siya mga ka-farmers. So, sabihin natin na delay dahil medyo na-stress po ito sa bagyo. Pero unti-unti na rin po siyang nakaka-recover. Siguro magkakaedad po ito ng 28 days or 4 weeks. So makikita talaga natin yung ganyang bulaklak niya sa karamihan. At sa edad niya pong 28 days, siguro pwede na tayo magsimula sa pagwaway proning. So magwaway proning tayo mga ka-farmers, no. Practice. So first time na Y proning. So yan po yung ginawa ko dyan sa una kong tanim na nasa 250 kapuno. Marami din po yung namatay dahil sa bagyo. Kaya yung ginawa ko dyan mga ka-farmers ay binunot ko tapos inulipan. So tinaniman ko ng bago. Sayang kasi yung space niya kapag hindi na tamnan ng bago, lalo na po dito sa itong linya. Mas marami dito mga ka-farmers yung namatay. Kaya pangit din kasi tingnan kapag bungi-bungi. Kaya yan, inulipan ko. Yan. Yan po yung mga bagong ulip. So habol din naman yan siya sa mga kasabayan niyang malaki. So nung ilang araw pa lang ito mga farmers na nagre-recover. So pansin ko talaga tuwing umaga kapag nasikatan po siya ng araw, marami akong napapansin na nalalanta. Pero ngayon okay na po siya dahil simula po nung dinaanan nito ng bagyo, 2 beses ko na rin po siya inapplyan ng abono. Yun lang yung mga main niya pong bulaklak nakandalagas, kaya magpapabunga o magpapabulaklak ulit tayo. And ito yung mga natirang bunga niya. And meron na rin siyang mga panibago. Ito siya. So against the light tayo mga ka-farmers. So unti-unti na rin po itong dadami yung kanyang mga maliliit na bunga. Dahil unti-unti na rin nga po makaka-recover yan. Sunod-sunod na rin po siya mga ka-farmers. So pansin nyo po na tanim ko na talong paunti-unti at saka kaunti lang. So hindi kasi ako mga ka-farmers pumupokus sa isang tanim. Pero kung pupokus po ako sa halimbawa na puro lang talong, so makapagtanim ako ng malawakan na puro lang talaga talong. Kaya lang
Mas gusto ko kasi mga farmers na iba-iba po yung aking mga tanim. Kapag kasi isang item lang o talong lang, pag naabutan po kasi tayo ng murang presyo, hindi tayo makakabawi agad-agad. So itong tanim ko ngayon na talong, itong pangalawa tapos yung una, so nagtutotal po kasi ito ng 600. So 250 at saka 350. So magiging 600. Tapos yung punla na hiwalay nito mga ka-farmers, kasi nung pagtanim ko pinili ko lang yung medyo malalaki at saka inuna ko pagtanim. So may natira pa kasi dong na maliliit. Siguro sabihin natin nasa 200 pa yon o higit. So dito ko naman po yun itatanim mga ka-farmers. So sa dati ko pong pinagtamnan ng sitaw, so lilinisin ko lang po ito at mag-spray ulit ng pamatay damo. At saka dito ko po itatanim. So nasa 10 plat pa po ito yung hindi natatamnan. So dadagdagan ko pa po yan mga ka-farmers yung tanim kong talong. So yun lang po sa ngayon mga ka-farmers, and maraming salamat.